Dangerous on the mic. Dangerous on the mic. At tandaan mo ako ang batas! Yo, welcome sa isa na namang episode ng Paseo ng Bao Torado. Yo, ako ang batas. Kasalukuyang katatapos lang ng day 2 ng Right of Way 2 ngayon. Sa pag-review ko nitong battle na to, no? Yun lang. Gusto ko lang sabihin na gano'n. Simulan na natin to. Kay Trio tsaka Sikreto. Game na. Fuck. Wala nang pakipot-pakipot pa. Oy, wag nyo kalimutan mag-subscribe ha. Tangina nyo. Let's go. Aning kasikatan kong pagdalasan, hindi maiwasang mahulog sa bitag. Lumingon na malaman maraming ang buhay ang dumilim dahil sumikat. Marami nagbago, naglaho na pa ako, mga primitibong hindi mahagila pa bang ako. Eto balik ang tablado matapos di ahon sarili sa hirap. Ganda ba itong battle na to? Tangina. Sana maganda. So, Steven o Blitzen? Naaliw na nga ako bilang fan eh. Kada event, puta, umuwi ako masaya eh. Tapos ngayon, di ba? Masaya ulit kasi ikaw naman yung magpe-perform ulit. Tapos may chance na uwi kang luwaan. Sobrang blessed na matutuloy na yung laban namin. And syempre, kabado rin kahit paano. Tatakbo siya sa sulatan. Ano na lang, challenge na lang din siguro sa aming dalawa na magpakita ng bago. Sumundot ng mga techniques na hindi pa napapanood sa amin. Tingin ko, tatakbo to sa teknikalan talaga. Mas naramdaman ko na this time mas challenging tong laban na to para sa akin. Kaya kahit paano pinaghandaan ko rin talaga siya. Ano siya eh, ma-wordplay din siya eh. Tsaka mga English na rhyme schemes eh. Gumagamit din siya ng multiple angles per round. Basta malalim siya sumulat, Mahilig siya sa mga references na pumapasok din naman talaga at umaayon din talaga sa kalaban. Tapos nung nalaman ko na na Ang babae. matutuloy ulit ngayong May, Ang babait na nila sa pre-battle interview eh, no? Na ako parang tingin ko nung panahon na active ako, hindi ako ganyan kabait magsalita sa kakalabanin ko eh. feeling ko mas gigil sana ako kung nangyari siya noong October. Pero yun, palag pa rin tayo ngayon May. Kung lahat naman ng laban ko is pinaghahandaan ko rin talaga. Syempre, nandun na rin yung pag-experiment ng kahit paano iba't ibang styles na pwedeng i-apply sa new version ko. Mo naman yan, sinabi ko na sa'yo na saludo ko palagi sa galaw mo dyan sa Jensan. Nothing but respect for you. Galingan na lang natin, malinis sa performance lang. Ibigay lang natin Bata ni Tats pala to eh. deserve nung flip top para sa atin. Ang akin lang, tulad ng napag-usapan natin, malinis lang na performance. Nirerespeto ko yung galing mo, pero tol, irespeto mo rin yung galing ko. Yes sir. Shoutout kay Tats, yo. May bago siyang music na nilabas na medyo drum and bass yung dating. Kailangan ko rin siyang bigyan ng saluduhan kumbaga dahil ang bold ng ginagawa ni Tats, kumbaga lihis din eh. Lihis sa kung ano na-expect sa kanya, no? Pagpalagay ng ganun. Kumbaga, rebelde siya sa mundo ng mga rebelde.
right of way, day 2, dito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong. Pang 8 laban na natin ngayong gabi. Shoutouts pa rin sa lahat ng mga kasama natin, mga nandito pa rin. Pagkatapos ng halos 5 oras na pawis at init, sobrang solid ng dedikasyon nyo. Flip top ang para sa sarili nyo at para sa parte Yes. natin laban. Kayo ang dapat saluduhan. Putang ina nyo. Siyempre, shoutouts sa lahat ng MCs na buo mo. Yung crowd na sasaluduhan ko, hindi yung MCs. Dahil lahat ng MCs na sumalang dyan, malamang kaya kong panisin. Hindi, wala. Na liga. Siyempre lahat ng MCs na wala naman laban pero pupunta pa rin dito mga galing malalayo rin para sumuporta lang sa liga at sa mga kapwa MC nila. Shoutout sa lahat ng mga represent collab, Real Jokes Clothing, High Minds Crown, Black Manila, Linya Linya, Ulap Unhinged, Hype Beat, 7-4, lahat ng tulong suporta, RX, Panda, Killions, mga tropa at maya ng iba. Sa kanan ko, Las Piñas City, represent Puta, Las para sa Piñas. inyo. Mag-iay tayo lahat para kay K3U. Aning kasikaran ko Kapit-bahay ko to. Sa mahulog sa bitag. Lumingon na malaman marami ng buhay ang dumilim dahil sumikat. Marami nagbago, naglaho na pa ako. Mga primitibong hindi mahagila pa bang ako. Eto balik ang tablado matapos di ahon sarili sa hirap. Parang ka-profile niya si Nakar, no? Yung gumawa ng album cover ng The Munchies. At Shoutout sa sa'yo. kaliwa ko naman, galing pang General Santos JP. City. Mag-iay tayo lahat para kay Sikreto. Yun. Oh. Taga Jensen nga. Check. Check. Naririnig ba? Ay, shoutout nga pala sa Pangkat Magat. Shoutout sa Digmaan Jensen Rap Battle League. Shoutout kay Digrim, JP, Yagi, Siege, Didel, Article Clipted. And shoutout din nga pala kay K3 Men. Salamat sa pag-intindi at sa tiwala. Ako'y nagkaproblema sa kalusugan at naisantabi ang mga bala. Ngunit saksi ang mga tala. Paumanhin pagkat yung kalagayan ko ay malubhana. Di ko sinunod yung kamatayan mong nakakontrata. Nagsisisi kaya patawarin mo ako bathala. Di ko ginustong yung kamatayan mo ay mapurnada. Game? Pues walang takas to ngayon. Kung nakaligtas ka recently, huling tsansa mo na yon. Tapos na yung grace period. Asa ka pa, Chong. Huwag nang umasa sa himala. Di mo na madadanas yung ganon. Yung swerte mo, nung nakaraan pa. Kaya yung malas mo ngayon. Pagkat di mo matatakasan yung nakatakda mong kamatayan habang buhay ka pa nga niya mabobroken heart. Etong rising lalagapak after mag-falling star while performing an art. Kahit yung puso mo pa sa laro ay parang kay Tony Stark, magpa-power off pa rin yan during live like Owen Hart. Ooh. Power off, no? Parang puntosan ko yun, pero I'm sure pwede mo i-tweak yun para mas mag-land yung Owen Hart. Did you know that right from the start ay sinulatan pa rin kita kahit ako ay may sakit? Bago pa ako nag-skip, nalikha kong obra parang cobra pagkat poison ng hatid. Paano pa kung naspit? Habang ako'y nagsusulat, nag-aapoy ako't inhit. Halos ayoko na mag-sleep. Ganun nakasabik hanggang ako ay na-admit. Ganun ako kasik. Ngayon maririnig mo na yung di mo parinig. Kung may huling habilin ka, ba't hindi mo parinig? Sasakalin ng nylon itong Invictus sa liig. Hanggang mamilipit sa sakit, malamang hindi mo yun matik. Habang ikay nangingisay, sige damhin mo yung sahig. Mas lalo pang hihigpitan parang si Digong dun sa hig. Ngayon, ako'y hindi mo madaig. Kahit according sa comment section, tol, magaling kang araw. Season vet ng sunugan, wow, ang tindi nung araw. Kasabayan mo pa nga daw si Mzite at Shernan. Pwede nang tanghalin na mamaw. Kung ganon, dekada ka na palang panis, kaya madaling nabahaw. Kahit gano'n ka pa kalalim magsulat, di ka pa rin sasapaw. Kung hanggang veterano lang yung titulo mong nakamit, mababaw. Kung ako yung dance partner mo sa stage, ikay madaling papalaw. Ako yung berdugo sa dance floor, ganun kagaling humataw.
Ang kulit lang na berdugo sa dance floor. Magaling humataw. Berdugo. Puntasan ko ba yun? Parang hindi eh. Parang hindi siya sa akin. Hindi siya bumenta sa akin. Puntasan ko ba? Berdugo sa dance floor. Sige, puntusan natin. Ang kulit. Pero don't get me wrong, di ko dinidiscredit yung mga credentials mo sa battle rap. Pero di ka pa high class sa ngayon. Kung totoo man yun, di congrats. Pwede kang magpakaangas kang ganon. Pero yung respeto ko ay limitado lang sa mga veteran na walang accomplishment at walang angas mambaon. Lalo na sa kagaya mong hindi pa nakaranas magkampiyon. Hindi pa nakaranas magkampiyon. Lalo na sa kagaya mong hindi pa nakaranas magkampiyon. Hanggang sa napakinggan na kitang mag-rap, sabi ko, wait, who's her? Ba't parang gay shit din? Nung sinuri ko yung dura mo sa test tube, sir, you fucking basic, man. This fucker is late bloomer. Kulang sa cadence din. Kala ko Lex Luthor. May pagka-alien, man. Meron kang bad future. Cause you're a fake since then. Yung mga haka-haka na nabasa ko sa Comsec na magaling daw tong fat loser ay di nag-make sense, man. I'm 100% sure, sir, it's all fake news word. Parang death rumor lamang ni Baby M. Hindi mo kaya yung ganong positioning ng rhyme. Bakit? Kaya mo. Pansinin nyo mamaya yung construction ng kanyang sulat. Tangina ang bano. Dami tawa ko. Kala ko veteran ka na, boss. Pero pang beginner pa rin yung construction ng mga rema mong panggalos. Tapos pumipiyok-piyok pa. Mas nakakarinde pa sa may paos. Yung rhythm wala sa sukat. Nagkandaleche pa nga halos. Yung tempo wala sa metro. Nakadepende pa sa ayos. Sobrang messy pagkatapos. Yung multi wala pang unity. Parang Duterte lang at Marcos. Nag-lock ka ng profile para hindi kita mastok? Hoy, abnoy na panggap! Yung baho ng iba ay wala akong plano na ito'y malanghap. Ikaw ang tunay na wak. Pagtatabuyan ka at di ko trip maghalongkat ng yung buhay pagkat sapat na rin sa akin yung anggulong baduy ka mag-rap. Ooh. Parang yun yung tingin ko yun yung hindi ako magsasawa makinig sa rap battle na sinasabihan mo yung kalaban mo na baduy siya mag-rap. Parang yun yung pinaka-essence sa akin nun. Ina-out-rap mo siya. In a way, sinusubukan mo rin siyang ibaba. Di ba? Parang ganun eh. Mas gusto ko pa makarinig lagi ng atake na baduy ka mag-rap kaysa mga kung anong personal talaga na malalim. Yun. Pero ako lang yun. Kaya kahit simple lang sinabi niya, di ba? Hindi rin simple, pero ibig sabihin direct to the point, hindi siya flashy. Sapat na sa akin yung baduy ka mag-rap, parang ganun. Pero effective siya sa akin. Oo, baduy ka at wak. Isa lang ang nakikita kong dahilan kung ba't nag-lock ka ng profile. Isusunod ko ng ikwento. Ilang buwan kang nakaramdam ng takot pagkat nakatagpo ka ng si eksperto. Parang accountant na involved sa anumang fraudulent activities. Ginugulo ka na sa head mo. Hirap kang makatulog tuwing gabi pagkat minumulto ka na sikreto. Minumulto ka ng sekreto, no? Ganda eh, pero parang ang vague kasi nung line eh. Siguro kapag mas nasa etap yun, mas maglaland din eh. Bigyan ko 4 points si Sikreto first round niya, no?
Shoutout pa rin sa kanya, mukhang nagkasakit, ganun. So, kaya medyo may mga konting stumble, baka last minute, naghabol, walang oras. Alam mo yun? Owen Hart, yun. Pinuntusan ko yun. Nagustuhan ko yung idea na admit sa sobrang niyang sick. So, yun nga. Berdugo sa dance floor. Berdugo sa dance floor. Grabe humataw. Parang ganyan. Ang kulit eh. Tangina, berdugo sa dance floor. Parang, yeah! Tangina, ako ang siga sa dance floor. Tangina nyo. Di kayo makakasayaw kapag nandito ako. Ako lang. Manood lang kayo. Tangina, berdugo sa dance floor. Ang kulit ng sikreto. Tangina. Tsaka yung yun nga, sapat na sa akin yung Baduy Ka Mag-rap. O sapat na sa akin sabihin na Baduy Ka Mag-rap. Parang ganyan. Yun, okay sa akin yun. Tingnan natin round 1 ni K3. Ang balat, pakinggan natin! Breakdancer daw siya. Pwes Tangina, no? Ako berdugo sa dance floor. Tangina nyo. Walang magsasaya. Ako lang, tangina. Tangina, tawan-tawa ako doon sa berdugo sa dance floor. Hindi. Berdugo sa dance floor. Merong berdugo sa loob ng dance floor. Not necessarily na sa kanya yung dance floor. Berdugo sa dance floor. Pero kung magpapaka-anal ka sa mga bagay-bagay, di ba? Ang berdugo is tagapugot ng ulo, eh, no? Pwede rin. Hataw. Parang, ewan ko. Pero yaman na, pinuntusan ko. tatadtarin kita ng sapak, tol, promise. Hanggang wala kang mukhang maiharap na parang Jabawokis. Tangina ka? Ha? Sabi niya kay Sikreto. Tangina to, mga to. Tangina ka, ha? You are sick, ba't ako matatakot sa raining? Yung construction at connection ng linya and fitting, may sakit, kaya hindi takot sa ulan. Yung meaning, kapag ganun analogy, matatawag pa ba na sining? Alam kong kaya mo mag-wordplay ng sick, ill, anumang klaseng banta. Kaya mo rin ipakancel laban natin kapag di ka handa. Nagkasakit daw siya last year eh. Nakakalungkot. Yung sick, raining, talagang baluktot. Kung tong sick, takot na takot, mapaulanan ng suntok. Mula September hanggang May, 9 na buwan na ako nagtitimpi. 9 na buwan ka nag-ipon at naganda ng yung artillery. Kaya kung nag-improve yung banat niyan, tamang pregnancy yung simili. Kinailangan mo ng 9 months para ma-perfect yung delivery. Kulit. Ang kulit lang ng... ang kulit ng... manner ng pag-rap ni K3 eh. Siyang galit na. Noong nagdaang taon, panitalot nung Pasay. Pero dito nagrason, aking oras binigay. Habang di ka pa handa, nung nasakin sumabay. Nirason mo yung sakit para di ka mamatay. Takot na takot na mawala, pagiging Bisayang undefeated. Tangin ng Bisaya to, pati sa battle rap, nagsisiklib. Gago. Astang bato sa Mindanao, self-proclaim niya na kilabot. Ganto bato sa Mindanao, kapag takot, di pumapasok. Si Looney, sinipot si Sheyi, kahit bato niya ay barado. Si Sinyong masakit yung tagiliran sa 2x2 ng araro. Si Bitrom nasa kalsada, kahit pa delikado. Kahit may iniindang sakit, pumalag sa Taiwan si Romano! Ano naman eh, nagigets ko yung
nagigets ko yung intention na parang for the love of hip-hop, for the culture, para sa battle rap, tutuloy ako kahit may sakit. Pero kung merong hindi tumuloy dahil meron sakit, ano pake mo, di ba? Nagina, no? Kunwari ako kay Trio. Nagkasakit ako, tapos nung panahon na active ako, tapos hindi ako bumatel. Putang na. Ibig sabihin, kikwestiyonin mo yun? O, siguro talagang hindi na ako para bumatel. Dahil parang iba na rin talaga yung takbo ng utak ko. Ewan ko. Dahil gera ang battle rap, bawal sa tulad mong panay ka ba? Dalang liwanag dito'y bomba, kay Simon galing yung lampara. Takot ka matalo o mamatay, ang sagot ay para san pa ba? Kung ang tunay na sundalo ng rap, nasa hukay ang isang paa! Pero kung gusto mo parehas din na para umiling, kapalaran mo matodas din na para umiling ng umiling. Pag dumilem yung paningin, may patalem na didiretso sa sikreto, irireto sa libing! Pinagsigawan mo kay Aubrey na allowed ka to fuck more than one. Irareto sa libing. Ang ganda sana nung ano niya doon no? Yung flow niya doon sa scheme na yun. Allowed ka to fuck more than one? Yuling nakatalik mo, hindi pa nagdedebo ah. Maiya ka naman. Paborito niyang linya, wala sa gulang yan. Nasa gulang yan. Idol, wag obvious. Kung hindi yun totoo, sumagot ka sa diss track ni Calix ng Motus. Allowed to fuck more than one? Ganyan linyahan pag sikat? Yung dating nakikibaka ng baboy ng dignidad. Ano, maang-maangan? Di nakapalag yung dalagita kasi siya may kagustuhan. Galing sa'yo yung kasagutan. Paano man lalaban yung walang kalaban-laban? Pasalamat ka, wala ka pa sa top 5 ng pulis. Pero di para magpigil, naging tikom ka sa hustisya nung ikaw yung siningil. Pagmulat ay pagkasa. Tutok sa dapat managot. Yung gatilyo mong patok, ba't mo sa bata pinutok? Alam kong sisitahin mo ako sa pagsita ko sa aking idolo, pero di tayong magkatipo. Di ako utu-utong panatiko. Di ako playing safe, bitch! Wala akong takot magsa publiko. Round 1 pa lang, alam nyo nang hindi ligtas sa akin sikreto nyo. Ang intense ka. One, two, three, four, five. Five! Puta. Oh, nakuha ni K3 yung round 1. So yung ma-perfect yung delivery in 9 months. Para ma-perfect yung delivery. Nagsisick leave. Kalimutan ko paano niya ginamit yun. Nagsisick leave. Ganun. Tapos yung walang kalaban-laban. Paano man lalaban na walang kalaban-laban. Tapos yung sa bata pinutok. Ang ganda lang ng laro ng mga salita. Hindi ako fan talaga ng mga ganong angle. Sa tingin ko, nanggaling lang naman yan dahil ganun yung kanta niya ni Sikreto, no? Parang tingin ko niligyan lang na storya ni K3, pero mas gusto ko pa makarinig ng baduy ka mag-rap. Parang ganon. Tsaka yung diligtas sa akin sikreto nyo. Yan, pinuntusan ko yun yung ender. So 5 points nakuha ni K3 yung first round. Tingnan natin ang round 2 ni Sikreto. Yun na yun, tol. Grabe, tawa ko. Oo, I'm allowed to fuck more than one. Kaya nga, sarap ng asawa mo. Boss Eric, cartoons ba yan? Saan mo ba napulot yung palcops na yan?
Baka mamaya malaman na lang namin, di ka pala talaga nagrarap, ha? Nagtatantrums ka lang. Tsaka, ang laki-laki mong tao, ang likot-likot mo. Relax ka lang, bay. Di naman ganyan yung rap, yung parang nangingisay-ngisay. I-deliver mo lang na mahinahon, ba't parang di ka mapalagay? Na paghahalataan tuloy, tol, na hindi mo pagamay ang likot ng iyong kamay. Layered siya, no? Di mo pagamay ang likod ng iyong kamay. So, ibabalik na naman niya sa issue kanina. Tingin ko, ha? As in, ikay sablay. Halata sa anyo pa lamang. Actually, magkasing likot kayo ni Righteous One, tol. Nakakatayo ka nga lang. Pero respeto kay Utol Jo. Hanggang, parang kakarinig ko lang na ginamit si Righteous One, eh, no? Kay Mix Maharlika ata, eh, no? Joshua Berenger, tol, walang sinabi yung angas neto sa'yo. Si Righteous One nagawang sumikat, halos makilala sa mundo. Tinatawid yung musika at balagtasan. Freestyler pa yun, bro. Recognized pa ng mga superstar, nakisama ng husto. Sa kabila ng mga achievement niya sa battle rap, hindi mo deserve maikumpara sa kanya. Magbigay galang ka naman po. Magkapangalan pa naman kayo, Joshua, mahiya ka sa lumpo. Ang inasunod. Hoy, Joshua, umali. Di ka bebenta sa masa kasi mukha kang na-force lang sumali. Tanginang yan. Ang ganda nun. Ganda nun, Lyle. Di ka benta sa masa. Mukhang na-force lang sumali. Isa pa, hindi naman marketable yung mga pangitable tas mukha pang tubol na bonjing at chubby. Tangina mo, Barney. Nung Tangina mo, Barney. Puro tos ako yun. Tsaka yung bonjing at chubby. Parang isasama ko na yun sa isang line. Ay, sa isang point, no? Pero ang ganda rin kahit yung bonjing at chubby. Simple lang, pero swak yung ganong... Kumbaga, yung rhyme nung scheme, eh, no? Tangina, nung nakachat ko si Arik, sabi ko, sino kalaban? Sabi niya, K3U. K3U? Sabi ko, Femsi ba? Tangina, pabebe ka. K3U? Muntik na akong tigasan, leche ka. Nung una kong malaman yung pangalan mo, akala ko nga sexy ka. Kasi tingnan nyo, yung pangalan... Tangina, no? Jensen na Jensen. ko, Sikreto, for short, sick. Dating. Eh, yung pangalan mo, K3U, for short, Kate Bading. Pwedeng K, no? Ketamine. Hoy, bading dong motherfucker, magrepent ka nga. Hoy, bading dong motherfucker, magrepent ka nga sa prayer room. Kung magkaka-alter ego ka sa surprise battle, sino ka? Si Sailor Moon? At saka ang weird ng karakter mo. Parang hango kay Doraemon yung postura. Kasi yung pangalan mo na K3U, mas girly pa kay Shizuka. Yung eyeglass pang Nobita, doon mo kinuha yung disenyo. Yung katawan pang Damulag, tas yung mukha pang Surhenyo. Kala nyo predictable yung rhymes, no? Tapos pang Surhenyo. Sa mga hindi nakakaalam, accountant tong kalaban ko. Talagang nakaka-impress. Siyempre, paano di namin malalaman, tol? Eh, sa kada laban mo, madalas mo yung piniflex. Kung ganoon, magkaiba tayo ng propesyon. Ibahin mo mundo ko. Yung profesyon ko ay isang battle rapper at ginamit ko ng husto. Ang trabaho ko, magpakain ng punchline. Sigurado ko, busog to. Ngayon, kung trabaho mo ay accounting, pues, bilangin mo suntok ko. Di ba magaling ka sa matematika?
Pwes patunayan mo ngayon ng iyong gold reputation dahil bibigyan kita ng problem solving na di ma-resolve ng computation. Tulad ng kakalad ka rin ko yung mukha mo sa mabubog na espalto gamit ang word demonstration. Yung mukha durog-durog parang pinagtripan ni Wolverine Dameson. May slash, may X, may dash plus, may open and close parenthesis na gas-gas. Yun yung tinutukoy ko na problem solving na beyond your evaluation. Diretso ka emergency room. Yun ang road to salvation. At nag-aantay doon yung plastic surgeon na magsusolve ng equation. Wala akong pake sa profesyon mo. Bading pang bading yung repa. Isang accountant na walang bilang pagdating sa gera. Ngayon, nakita mo yung diferensya natin pagdating sa rema? Ibahin mo yung magaling sa numero sa magaling lumetra. Ngayon, pakinggan nyo yung rap ko at rap niya. Tas ibase nyo sa pyesa nang malaman yung mas rap pakinggan yung hinain ko sa mesa. Mm. One, two, three, 4, 5, 6, 7. 7 points kay Sikreto. Di mo paggamay yung likot ng iyong kamay. Pinuntusan ko yun. Tapos yung makakatayo na nga lang, nakakatayo ka nga lang, kung paano niyan nilaro, hinambing kay Righteous One. Na-force lang sumali. Tag-ina na. Na-force lang sumali. Bonjing at Chubby. Tang ina mo, Barney. Pinuntasan ko yun. Yun nga. Akala ko sexy ka. Tang ina lang yun ako ulit eh, no? Kasi yung bilangin mo suntok ko. Wala siguro siyang kamag-anak na accountant, no? Tsaka yung numero letra na laro niya. Iba magaling sa numero sa magaling sa letra, parang gano'n. So, round 2 ni K-Trios pata natin. Palawang banat, pakinggan natin. Tangina, tinitira pa yung pag-accountancy ko. Ang kapal na mukha mo, gago. Kahit itanong mo kay Invictus at Ralph Lisano, sa lahat ng accountant sa flip top, ako lang ang lisensyado. Oh, tangina, no? Lakas ng line na Diba? yun. Yung angulo na yon, nonsense. Pakisabi kay Didel, hindi lang siya ang may PRC license. Ooh. Nag-ina, no? Ang inakalatan tumawa dun sa line about kay Sureño, sasapakin niya kay mamaya. Gago kayo ha, tangina nyo ha. Ano pa yung sinasabi mo kanina? Ha? Ha? Ang pangit mo? Pati yung trabaho ko, inaasar, palibasa, yung pagiging IT niya, hindi niya magamit bilang rapper. Ano bang trabaho ng IT ha? Taga-restart ng computer? Gago ang puta. Ang bagal ng wifi, restart. Ang bagal ng net, restart. Talagang hayahay. IT, taga-type ng password ng wifi. Gago ang puta. Kadayaan daw ba yung pagpaparody lines nila Atoms at Cygnus? Lodi, bakit nyo pinarody ni Article Cripley yung tugmang preso ni Looney against Majin Buu at Aubrey? Pinarody mo yun, di ba? Di makaindi. Nung laban nyo ni JP, kumanta ka pa ng Jopay. Di ba? Yung utak gamunggo. Yung prinsipyo mo umaalis sa tunay na mundo. Galawang Diskaya ang puta. Ang sarap sa pakin. Star witness ka sa bagay na guilty ka rin. Kung sila Atoms at Cygnus, pag umawit, mukhang gagot tanga, lalo ka na. Sikreto ka, di ba?
Ba't kumakanta ka? Parang pwedeng natapos yung battle sa line na yun. Ikinanta mo na 4 anak mo sa laban nyo ni Direkta. Nahatid sundo mo sila sa eskwela. Na ang dami mong problema. Pinagmukhang kawawa yung pamilya. Para sa sympathy, ikaw lamang yung sikretong walang privacy. Tangin ng accountant to ah. Tangina mo, sinundo mo lang anak mo, pinang-intro mo na sa round 1? Kung hindi ka ang susundo sa kanila, sino? Si kamatayan? Sa struggle mo, walang kinalaman. Anak mong aral ng aral. Si Apex nga, hirap magkaanak, tas ikaw angal ng angal. Speaking Wala akong idea sa sinabi niyang yun. Di ko alam kung totoo yun. Di ba? Pero, ang ganda lang na kung paano niya nilaro. Isipin na lang natin na hindi, kapag hindi totoo, baliwala yung line eh, no? Kaso hindi ko alam kung totoo eh. Ayoko na rin malaman eh. Di ba? So, hindi ko na lang pala pupuntosan yan. mo pag-aaral, ang bobo mo sumulat, parang di ka nag-aaral. Lahat ng battle mo sa flip-top, lahat mayroong grammar. Sabi niya kay JP, Pakusganay, 2023, this is dream came true. This is dream came true. Yung isat came, tunog intense. Pero yung tense, hindi proper bro. Yung simpleng dream come true, naging nightmare mo. It was 3 years ago. Kalimutan nyo na yon. Tangina mo, yung you can found nga ni M-Site, dekada na, kinalimutan nyo ba yon? Kalawang Apex, astang walang nangyari paglipas ng 3 taon. Tangina, parang pinagmamasdan mo si Apex kay Trio ah. Pansin ko lang ah. Sabi niya pa kay Aubrey, 2x2, dalawa sila na article Cripply. Sabi niya kay Aubrey, we are really bully ever since. We are really bully ever since? Nakakapagtaka. Isang buwan yung pinractice ni article Cripply yun, di ba? Parehas lang kayong tanga. Sablay yung grammar kahit article na yung kati... Ang ganda silip. Isang buwan yung pinractice yun. mo, parang bilyar kung magpaikot, sige Englishin mo. Ako ay grammar police, sige testingin mo. Ngayon ka magyabang ng article sa magazine ko. We are really bully ever since. Gago, yung katag team mo mukhang bulldog na maikli yung braso. Tawagin mo na si Article Clifted, magsuntukan na tayo. Tangina kulit. Papaulanan ko ng suntok, tong puro lait at kantsaw. Yung English mo at punches ko, parehas lang pakiyaw. Tangina na. Sikreto at article Cripply. 2x2 tandem na tinalo ng mga babae sa flip-top. Mga feeling gangster pero loser pag yung contender may G-spot. Ginanbars ka lang sa pusod, napaluhod ka na Lodi. Para kang si An Mateo, pinutukan ka ni Aubrey. Sinibak anong nilait ni Casper na di graduate at fake. Inapakapakan ka ng babaeng di nakaapak ng stage. Binasag itlog mo ni Majin Buu. Galawang chichi nice, allowed to fuck more than one, you got fucked up twice. Isa pa, di pa tayo tapos. 2025, zoning, sabi niya kay Atoms. Mas atoms pa nga yung leeg mo kasi we can't able to see.
We can't able to see. Yun ang left fielderism. Gago, kahit si John Cena, hindi yung kaya na sabihin. Gago. Nakinig ka ba kay Didel? Kung hindi, halika rito. Labas mo yung cellphone mo. Mag-download ka daw ng Duolingo. Tangina, sablay grammar, tas undefeated. Wala bang better dyan? Lord, sana si Sikreto na lang yung pautal-utal, hindi si James Oberman. Pasalamat ka, Bobo, mag-English sila Atoms, Merds, Direkta, JP, kaya ka nag-survive. At Bobo rin mag-English, mga nanonood ng live. Tanginang yan. Bobo rin mga hurado. Except sa pricing, lahat kayo dinadaan nyo lang sa accent at acting. Pero yun nga, no? Ako sa totoo, nasa punto na rin ako ng buhay ko ngayon na na-realize ko na hindi siya, paano ko ba sasabihin? Parang hindi siya butas sa isang tao, no? Yung pagdating sa English o yung ganun ba? Parang ano siya eh, nakondisyon lang tayong lahat eh, na tingnan siya ng ganun eh. Di ba? Pero kung isipin mo parang, tangina eh, ano naman, di ba? Baga si Pacquiao, putang ina, hindi magaling mag-English, pero puta, gugulpihin kayo ni Pacquiao, pare. Pangalawa, puta, mas successful siya sa lahat ng natatawa sa kanya mag-English. Hindi, sige, wag sa lahat. Diba? Pero sa majority ng natatawa sa kanya, dahil sa English niya, putang ina, mas successful pa rin siya. Diba? Parang yung may nabasa ako tungkol kay 50 Cent na gano'n, yung tungkol sa kumbaga sa Harvard degree yata. Sabi niya, wala siyang Harvard degree, pero yung mga hinahire niya, mga Harvard degree. Ang kulit eh, di ba? Pero, di ba? Parang, come to think of it, hindi talaga, di ba? Hindi siya butas. Di ba? Pero, minsan nakakatawa talaga eh, dahil siguro nga sanay tayo matawa sa ganun eh, di ba? Tuloy ang paglaglag kahit wala pa sa bingit. Magkaiba yung nag-iingat sa pinapatahimik. Patalim sa tagiliran, itatarak ang pilit. Itatarak ang pilit. Mawawala itong sikreto kasabay ng pagsirit. And I will do it again. Tangina. Itatarak ng pilit hanggang dugo mo ay humango sa putsilong pangkarit. Panay guhit na pula, mga grammar mo sa transcript habang nagiging pulang linya, patalim kong ginagamit. Puta, round 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 points. Puta, nagseryoso si K3U. 18 points, yo. So, nakuha niya first 2 rounds. Ako lang ang lisensyado sa mga accountant. Tang ina, yabang. Tapos yung PRC license, ang galing eh. Di ba? Nilabas pa niya yun. Nilabas yung pitaka eh. Prinsipyo mo umaalis sa tunay na mundo. Parang ang ano eh, ang abstract niya pero pwede mong interpret sa sarili mo eh, di ba? Pero maganda yung line. Sikreto pero ba't kumakanta ka? Tangina. Doon natapos. Tas yung sikreto pero walang privacy. Nightmare mo. Tas
yung kay bakit yung kay M-Site kinalimutan nyo ba yun? Yung ano niya, no? Ano ba? Born to be Fight? Ano ba? You can found? Okay. Parang walang nangyari. 3 taon. Oo. Tapos yung parehas lang kayong tanga. Ang kulit nun. Ang kulit na silip nun. Tapos, Englishin mo. Magazine ko. Dami. Magsuntukan na tayo. Sabihin mo kay Article Cryptid. Magsuntukan na tayo. Parehas Pacquiao, yung suntok, tsaka English. Tapos yung natatalo sa may G-spot. Fucked Up Twice. Dami. Yan. Duolingo. Download ka ng Duolingo. Hindi marunong mag-English yung manonood ng live. Pero yun nga, kumbaga parang, di ba? Ngayon, nandito ako sa ibang bansa at maraming iba't ibang lahi. Kumbaga, imigrante, mga imigrante. Dahil ko kasundo na kumbaga, mas hirap mag-English kaysa sa akin. Pero ayos lang. Di ba? Mas gusto ko pa rin kausap yung tao na hirap may pag-usap. Di ba? Kumbaga, hindi nagmamatter yung language masyado. Oo, struggle. Ganun. Pero, ganun din eh. Struggle din naman talaga. Ganun talaga eh. Di ba? Pero, alam mo yun. Tapos yung sikreto, pagsirit. Ang gandang laro yun. So, yeah. Nakuha ni K3 yun, definitely. Round 3 tayo. Sikreto. Buong round 2 niya, nakafocus lang sa wrong grammar ko. Ang corny ng taong to. Okay lang maging wrong grammar, tol. Wag lang maging bonjing kagaya mo. Tsaka ano ngayon kung nagkamali ako ng balarila? Kaano ngayon kung nagkamali ako ng balarila? Importante pa ba yun? Kung ang laman naman ng aking salaysay ay may hangarin mambaon, pag sinabi ko bang get ready in what's coming, wrong grammar pa ba yun? Kung nagigets mo naman yung puntong nanganganib ka ngayon? Bura! Bura! Kala mo, di ko na paghandaan, ha? Siya si K3U, certified na public accountant na magaling in battle rapping. Magaling mag-wordplay, magaling mag-bars, metaphor, at higit sa lahat, magaling mag-financial planning. Magaling mag-financial planning. Magaling pag ito may laban, pag ito may laban, talagang sulit yung ticket nyo. Very much exciting. Magpapakitang gilas pa yan while everybody is watching. Makakanood kayo ng umaatikabong footstep, head movement, speed, punches, etc. Tangina, pwede ka nang mag-boxing. Since 2012 pa sa rap scene, wala ka pa rin naging improvement. Pero malabo tong maging irrelevant. Marami kasi siyang movement. Marami kasi siyang movement. Hoy, stupid! Napakaingay ng boses mo, hindot! Parang palagi kang nagraranting. Sinabayan pa ng likot. Kulang na lang magtatatumbling. Yung noise mo at hand gesture ay isang malaking misunderstanding. Kasi kung bulag yung makakutob, makakaramdam yan ng alarming. Pero kung bingi yung manonood, aakalain kang nagdadancing. At hanggang ngayon, wala ka pa rin branding. Kasi since 2013, up to this moment, nanggagaya ka lang din ng atake. Yung hinahain mo sa amin na recipe, nagmula kay Mark Kevin Andrade. At aminado naman siya doon. Pero seryoso, men. Di ka man lang naging hesitant na yung estilo niya at delivery ginamit mo ng permanent at grabe yung envelopment. Hindi man lang nag-experiment tong Mark Andrade specimen. Tangina, irrelevant. Yung caliber at level mula 2012, wala ka naging character development. Seryoso? Pero tandaan, tol, tandaan. Sa inuman session ng mga lihitimo,
dapat mas matapang ka pa sa whiskey. Dahil kung hindi, sigurado pagkakamalan ka na wimpy. Lalo na kung usapan ay hubog, magkakaroon ka ng guilt, tila makakaramdam ng sisi. Dahil iba pa rin yung tunay na amats, tol, sa nagpapanggap lang na tipsy. It's too risky para sa katulad mong tampalasan. Isa kang malaking bandwagon lamang na nakikitalastasan. Isa ka lamang casual fan. Yan ang modelong tangan-tangan na natuto lamang makipagmodernong balagtasan. Kaya wag mo ko yayabangan. Wag mo kong paandaran ng mga banat mong keso. Inuna ko kasi yung diploma, tol, at pagiging CPA. Pwe! Nakakasukang rason. Hoy, kahit inuna mo pa yung pagrarap, di mo ko magagawang ibaon. Uminto ka na lang kung di mo kayang makipagbasagan ng opinyon. Hindi yung pag nilapagan ka ng rap achievement, yayabangan mo ng propesyon. Huwag ganon. Huwag ganon. Kung napag-iwanan ka tang ina, ba't di ka na lang magsana all? Kung napag-iwanan ka tang ina, ba't di ka na lang magsana all? Kasalanan pa ba namin, tol, kung yung skills mo ay doubtable? Yan mismo yung dahilan kung ba't matatalo ka. Kaya wag feeling untouchable. Total, you call yourself an accountant, start being accountable. Kasi yung karakter mo ay laughable. Gusto nga sana kitang turuan, tol. Kaso useless kasi lalo na kung tunay kang wak. Dahil kahit turuan pa kitang mag-rap, di mo matututunan yung swag. Dahil baduy ka mag-rap kahit yung IQ mataas. Aminado naman ako, tol, na magaling ka, pero lagyan mo naman ng angas. Yung tipong matitipuhan ka ng isang Chris Aquino, malabad boy yung tindigan. Hindi yung porket Joshua pangalan mo, kailangan Baby Josh din yung datingan. Hoy, in the first place, tol, rap battle yung pinasok mo. Dapat yung postura mo, pang badass. Bawiin mo sa spit kung kulang ka sa talas. Para lang yung debit versus credit, equal yung sulat tsaka angas. Parang assets versus liabilities, magkatumbas lang at patas. You should know that, kasi CPA ka, hindi yung puro ka lamang substance. Mahiya ka sa undergrad na tinuturuan ka pang mag-balance. Ngayon, anong feel mo na nakatagpo ka na pare ko ng sekreto ng eksperto? Ngayon, anong pakiramdam na nakatagpo ka ng eksperto? Hinimay ka ng perpekto. Etong si Charlie, pinadala ko sa impyerno. Ito ay public execution pero pinatay ka ng sikreto. Ender ba niya yun? Ganda na. Kung ender niya yun, ganda ng ender niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points kay Sikreto, yo. Nanganganib ka ngayon, parang naintindihan mo pa rin na nanganganib ka ngayon, parang ganyan eh. Tapos yung character development, nagpapanggap na tipsy, iba yung amat sa nagpapanggap na tipsy. Tapos yung start being accountable. Kung accountant ka, start being accountable. Undergrad na tinuturuan ka mag-balance. Pinatay ka ng sikreto, yun. Kung ender niya yun, ngayon hindi ko naalala nung mga panahon na napanood ko siya. Pero, yeah, 6 points, yo. Kay Sikreto, round 3. Tingnan natin round 3 ni K3, yo. Tangina nyo, patunayan yung hindi kayo bobo sa English, ha? 2026, sabi niya kay K-Trio. Meron pa eh. Makakaramdam ka ng alarming! Oh, magaling! Pero, hindi, yun na yun. Ayan yun na. Comment down below na lang sa hindi ko pa napansin. Gago kasi ito eh. Tangina na ito eh. Pero gusto ko lang i-address. Huminto ako sa pag-arap. Kasi kailangan ko magtrabaho at mag-aaral ng mabuti dahil sa hirap na nadarama.
Kung nagtrabaho ka sana ng mabuti, hindi ka sana umaangal sa TF parang si Akata. Ang ina ka. Nakapasok ka lang ng flip-top, tinraidor mo na si Tats. OMG. Mapaasawa ko kaibigan, walang concept ng loyalty. Dati loyal yan kay Tats. Maven ngayon todo hate. In denial na sa Tats. Naglo-long sleeve na sa corporate. Pero kahit nabalik ta rin, si Tats ang dahilan kung ba't ka dito nagka-spot. Kung hindi ka nagka-Tats, hindi ka nagka-stat. Michael Scofield ng Prison Break kung magpalusot to. Di ka magtatagumpay kung wala kang Tats sa likod mo. Sino dito nakanood na Sak Maestro versus Shaboy? Luto, di ba? Tuwan-tuwa to sa mga fitness lines ni Sak. Ouch! Galing na galing. Compilation lang naman yun ng mga motivational shit pang marketing dun sa gym. Tuwan-tuwa ka sa sakit nila Looney at Tangina. Pang marketing sa gym. Tanginang yan. Dodong Saipa. Feeling strong. Pero pag si Digong yung may sakit, bring him home. Hater ni BBM tong DDS, I know you're feeling blue dahil si BBM binoto mo nung 2022. Ew. There are regrets inside of you. Kesyo bobo, presidente, pero lahat lang to nangyari dahil bobo kang butante. Binoto din nito si Sara, yung sa DepEd na ng scam. Si Ina, no? Kreto nga eh, mahilig din sa confidential yan. Kesyo dapat daw pag BP walang hearing yung budget, sapakin kaya kita sa tenga na mawalan ka ng hearing pagsapit. Suportado mo yung korupsyon ng pamilya sa Davao, ayaw mo na ino-audit kanilang maling galaw. Sa COA, tsaka AMLAC, paniangal kang tungaw kung ayaw mo sa check and balance may mali kang pananaw. Tangina. Intense. Ang intense ng battle rap, yo. Yung mga idol mong Duterte sa kapangyarihan ay lunod. Kapag ayaw magpa-examine, may tinatago sa loob. Parang logo ng ranggo ng military yung buod. Hanggat private sila, meron tayong tatsulok. Walang mali sa tukhang, walang mali sa tukhang. Yung pag-iisip di maayos. Kung walang tukhang, buhay pa sana tol si Kian de los Santos. Nung panahon ni Duterte, basta kampi ni Duterte, pwede kang pumarya. Kung hindi yung totoo, ba't kayo ni Sak Maestro hanggang ngayon buhay pa? Sak Maestro at Sikreto, mga adik na nagbago, kaya sila muling nandito. Ang tanong ko lamang, iho, kung yung pagbabago epektibo, ba't pinagdamot yun ni Rodrigo sa mga pinatay niyang Pilipino? Justified lahat bigla ng mga sinasabi niya kanina. Walang mali sa tukhang? Sendluk, walang mali sa tukhang? Yung pagpatay ay necessary? Sabihin nyo sa akin dalawa yan pag sa anak nyo na nangyari. Malala magdalamhati, patawa ka na palagi, katawa mo mahati. Etong clown chachap-chapin, normal lang yan kay Baggy. Tapon ng hita sa Iloilo, yung ulo sa Cotabato, yung braso ay paproseso ko patungong Colorado. Yung katawan na doon sa Baguio,
Mapapagod yung naghahanap na i-expose itong sikreto ngayong ako na yung nagkakalat. Di ba, mas okay ng piyok kaysa wrong grammar, di ba? 15 years ka ng sikreto. Sa sistema, lumago na. Pero kung usapan ay may bilang, hindi usapan ng nauna. Walang nakuha na respeto. O paghanga sa kultura, kahit 15 years ka ng sikreto, Francesca Magalona. Kapag usapan na ay lihim lahat nais na makasabay, pero hindi lahat ng lihim ay may lihim. Tangina, no? Masyadong malaya rin yung yung ginagawa ni K3U, no? Lihim na tinataglay. Kung lahat nabubunyag, para saan ka pa sumasabay? Kung walang sikretong habang buhay, may sikreto na mamamatay. Dahil madumi ang DDS, pero malinis trinabaho. Ikaw naman ang biktima sa napausong naratibo. Dahil ang tukhang ay execution. At kung marami ang testigo, ito ay public execution, pinatay ko yung sikreto. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So sa kanya, all 3 rounds, no? Yung long sleeves na corporate, tsaka yung tat sa likod mo. Inutusan ko yun. Pang marketing sa gym. Tangina, no? Bring him home. Bobo kang botante. Mahilig din sa confidential yan. Mali may mali kang pananaw. Tapos yung Tatsulok, Kian de los Santos, sana buhay pa sana si Kian de los Santos. Sa mga pinatay niyang Pilipino, yan, pinutusan ko yun. Sa anak niyo naman, hanggang sa anak niyo na nangyari, putang ina, no? Kayo pwede magbago, pero paano yung mga pinatay niyang Pilipino? Parang ganun eh. Yun, pinutusan ko rin yun. Hindi usapan sino na una. Hindi usapan sino na una sa parang tungkol sa pag-ambag ata, hindi sa basta ganun. Tsaka yung sikreto na namatay at yung pinatay ko yung sikreto, public execution. Kuha niya all 3 rounds, tingnan natin sabihin ng judges. Right of way, day 2. K3 versus Sikreto. Mag-ice 1 beses para sa kanilang pareho. Boto ng urado, 5-0. Mag-ice tayo lahat para kay K3. Thank you, Tol. Maraming salamat kay Sikreto. Putang na hindi biro yung pinagdaan niya, pero tinuloy pa rin yung laban. Maraming salamat kay Enigma, Linya-Linya, Ulap, shoutout sa Killions, sa mga tropa, shoutout sa mga nagpunta, sa mga patuloy na humahanga sa amin ni Sikreto. Putang ina, mga matatanda na kami. Yeah, deserve. Tol, shoutout din kay K3, Tol. May gusto lang akong shoutout. Wait lang. Shoutout nga pala kay Bapa Mamix, sa mga utol ko, sa nanay ko. Shoutout sa kay Sean Iles at shoutout sa Pangkat Magat, Digmaan dyan sa Rock Battle League. Yun lang. Maraming salamat. Yun, sabi ni Sayed ako na una. Gandang Yun, transition pinotok rin. si K3U. Ang lakas niya all 3 rounds. Pero props kay Sikreto. Ang ganda ng mga antics niya dun sa intro niya. Tapos ang dami niya ring pumipitik na linya na ang sarap sa tenga. Ang ganda rin ang angle niya sa 2. Pero yon all 3 rounds K3U. Yo, Surhenyo, binoto ko si K3O kasi dinis ako ni Sikreto. Hindi, joke lang. All 3 rounds binoto kasi malakas din yung kay kaso natatabunan ng presensya ni K3O.
Yan, congrats. Malinaw yun, 3 rounds kay Trio. Ang ganda ng improvement niya. Congrats. Yo, St. Ice, binoto ko si K3U, all 3 rounds mas consistent. May glimpses ng mga magagandang parte ng material ni Secreto, pero overall game, K3U. Yung all 3 rounds kay Trio, yung round 1 po yung nag-set ng tono. Tapos lumala siya ng lumala hanggang round 3. Napalakas ng palakas si kay Trio. Yeah. Shoutout Secreto. Congrats. Hindi ako binigo ni K3U. In-expect ko talaga na malakas yung mga bibitawan niya sa akin. Sobrang na-absorb ng mga crowd yung mga bitaw niya, yung mga angles niya. And grabe tol, tanggap na tanggap ko talaga yon kasi sobrang na-challenge ako sa laban na yon. Sasakalin ng nylon itong Invictus sa liig hanggang mamilipit sa sakit, malamang hindi mo yun matik. Habang ikay nangingisay, sige damhin mo yung sahig. Mas lalo pang hihigpitan parang si Digong dun sa hig. Natuwa ako dun sa mga angulo na narinig ko kay Secreto, at at the same time natuwa din ako na maganda yung yung pagrehistro ng mga banat ko din sa crowd. Natutuwa din ako na yung mga ini-expect ko na parang linya na re-reactan. Kinagat naman. And at the same time, sobrang lang, nung nandun na sa stage, sobrang lang din parang komportable lang din yung laban. But at the same time, intense siya bilang mandirigma, di ba? Bilang sanay na mandirigma, parang napakasaya na makabalik ulit ng battlefield. Ikaw naman ang biktima sa napausong naratibo. Dahil ang tukhang ay execution. At kung marami ang testigo, ito ay public execution, pinatay ko yung Secreto. Balik tayo sa studio after netong laban na to. Balik na naman tayo sa project. 3 na lang yung kulang ko para maglabas ng album. Abangan nyo yun. May music video kami na paparating sa grupo ko, 7 Heads. Tapos gumagawa din kami ngayon ng kanta. Plano namin na mag-release ng mga kanta sa taong to, 2026. At yun, nakafocus ako ngayon sa 7 Heads. Tapos syempre sa trabaho ko, nagtayo ako ng business this year as well. So focus muna dun sa mga ganap na. Tuloy-tuloy nyo lang yung suporta hanggang next generations natin. Sa mga tropa ko dyan na mahilig din manood ng battle rap at gusto nila yung anak nila maging battle rap in the near future or future. Tuloy-tuloy nyo lang yung suporta kasi tatagal pa tayo dito. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin, sa mga nagtitiwala, sa mga patuloy na nag-aabang. Maraming salamat. Ramdam ko kayo, nababasa kayo. Sa mga mga bashers din, maraming salamat pa rin. Tayo na naging inspirasyon ko rin kayo at gasolina para mas magpatuloy pa at mas mag-improve pa. Pero yun, sa mga sumusuporta po tayo na di tayo hihinto, babattle lang tayo lagi ng babattle. Mapa-flip top man o kahit sa labas, tuloy-tuloy ito. Yeah, solid na nagagawa niyo yan talaga. Yeah. At solid na pinapanood mo to, pare. Yeah. Salamat sa lahat na nakitambay. Shoutout sa Flip Top, yo. Alam nyo na, tanga na. Pricing represent. Yeah. So yeah. Yun lang, ano pa nga ba? Haba na rin. So, salamat. Salamat sa nakitrip. Kita-kits tayo ulit. At peace lang lagi. Yun lang lagi. Peace! At huwag niyo kalimutan mag-subscribe.